All right. So now the floor is open to the questions. We would like to first call on Gorgie Rula of PSN PEP DZRH. Good afternoon and congratulations muna kay Jody sa Love It Garfields. Score producer, wala naman si Direk, si Sir Enrico na lang pwede sumagot and then of course si Keith. Paano nyo nabuo po yung Untold? And is this talaga for MMFF? Ang intention na talaga nung pinuno nyo is for MMFF na isubmit niyo for finished films? I'll go. Well, as the first question, I mean, like as I mentioned, we love horror, so we're always thinking of new ways to do it. And for this one, we found a very unique way to approach it that's very different from the rest of the other horror movies we've done in the past. Of course, with help from director Derek Abrito and our writer Enrico Santos. In terms of the scenes for it, you know, we wanted to play with the concept of fear and really dig deep into that world. But I don't want to say any more than that. I must spoil. Ang producer ko hindi nagtatagalog ano. Tapagalogin ko na lang sinabi niya. Actually, sa original story nito, Anton Santa Maria, I'd like to give him credit and then I just continue the script. Pag nabasa niyo naman yung Anton, makikita niyo dun yung stamp ng director, si Derek Abrito, and dati siyang journalist, documentary ng GMA. So some of the events in the story, totoong nangyari. But sa events lang the real story itself didn't happen. Pero very prevalent, uso-uso sa atin ngayon yung fake news, uso-uso mga invento balita, parang abuse, yun naging inspiration for Anton. Except for a few incidences na totoong nangyari, those story naman ay katanghisip namin ni Anton. Anton, tama si Keith, we hope it's a new way of telling a horror story. First of all, hindi na ito haunted house. The haunting is in the person. Dahil lahat naman tayo, saan ba nagagaling ang takot natin? Di ba sa sarili rin natin? Pag may nagawa tayong mali, takot tayong mabutin, maparusahan, pag meron tayong kinatataklukan, phobia o whatever, yan ang kumakapit sa utak natin bago tayo matulog. So galing din kay Rosel ang tagline ng Anton, matakot ka sa sarili mo. Dahil ang pinanggagalingan ng fear ay yung sarili natin first. So that was the root of the story Anton. As for kung mag-MFF, magmamanawag muna kami. Kung matatapos at makakapasa. Pero nasabit niyo po yung script nito sa Film Fest? Nasabit yata, wala pa ako noon. Pero yung finished product na aming pinahabol kayo. Sana, no? Sana ma-finish, sana maabot, depende na sa manawag. Oh, 100%. And for my next question, mas okay sana kung sila-sila sumagot. Kasi, ang hope talaga ng karamihan is makapasok ito sa MMFF. Iba kapag since it's the 50th year of MMFF, dapat naman talaga may legal film, di ba? May, for how many years, for how many MMFF na parang nai-snap ang mga entries ng legal. This time ba, kapag sana wag naman nangyari, pero if ever mangyayari ulit, medyo nakaka-hurt na yun. Kasi dapat naman talaga yung honor for Mother Lily, dapat naman talaga. Halos lahat agree naman na dapat may legal na entry sa 50th year ng MMFF. Well, of course, it's always we look forward every time sa MMFF, diba? Pero definitely, we're out here naman to always to produce a quality movie, diba? So, yun naman, hindi kami nag-fail dun sa paggawa nun. To always produce a quality movie any time of the year. Parang nabitin ako sa sagot. Pero nagpaka-safe lang siya. Make sure we understand. Okay, for our next question. Thank you, thank you. Thank you so much, Sir Gorgie. Now we would like to call on Alan Policarpio of Philippine Inquirer. Hello, good evening. Ay, yung question po ng for Jody. So, yung horror films naman in the past, like Apparition, Carita, pero nung natanggap po kung
script or yung offer na to, ano yung nag-stand out sa'yo? And what do you think will be the difference this time around? Actually, this is my fourth, if not fifth, horror film na nagawa ko sa career ko. But it is my first horror film with Regal. And it's actually my first film with them. So thank you so much. So just a backstory, I grew up watching talaga yung mga Shake, Rattle, and Roll, Regal Shocker, o diba, reveal na ng age. So, parang when I became an actor, parang sabi ko, sana one day I get to work with Regal Films. And then, it happened. Thank you so much, Mr. Sel. Thank you very much, Sir Keith. Ayan. So, I think yung difference niya from the horror films that I've done before, kasi yung iba mostly ghost-centered or demon-centered, especially when I did Clarita back in 2019 with Derek Cabrido. But this one has a lot of psychological tension into it. So I guess that's also the reason why I said yes to the project. Maganda rin talaga yung script, and for me na, oo sige, sasabihin natin horror film siya, but I believe na marami siyang masasagot na internal questions sa atin, like what are you willing to give in exchange for your soul? Yeah, thank you. Sabi nga sa tagline, like mentioned kanina, matakot ka sa sarili niya. Ano yung thoughts mo about that tagline and ikaw ba ang kinatatakutan mo? Oh my gosh, I truly believe na I think we all have demons. Meron tayong mga bagay sa sarili natin na ayaw nating lumabas. May mga bagay tayo sa sarili natin na gusto nating i-deny and ayaw nating i-acknowledge. And once that quote-unquote demon is tapped, then tama, matakot ka sa sarili mo. Kinakatakutan ko sa sarili ko. Siguro, hindi. Magalit. Oo. Hindi kasi ako marunong magalit. So, iba yung way ko kung paano ka nagagalit. So, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin pag na-reach ko yung rurok na yun. Alright, thank you so much, Sir Alan Policarpio. Next, for our next question, it's Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon po. Hello, good afternoon. Congratulations for the Antod. Yung question ko para sa cast, kasi curious lang kami, what are your worries or inhibitions about filming a horror story or a horror film, and paano ba yung nagiging preparations nyo mentally? Kasi syempre iba yung horror talaga yun. And TJ, sino ba yung start natin? Sige po. Magandang hapon po, I'm TJ Valderrama. Wow! Ano pong preparations yung mga ginagawa? Actually, tulad po ni Ate Jones, no, laking ano din po ka-shake. Ang isa, actually, hindi ko makakalimutan yung Unding. My God, favorite ko po yun, yung lumalabas sa Inodoro. So for a few years, hindi talaga ako nag-cigar. Sobrang takot na ako mag-inamabas. So, yung preparation po naman na ginawa ko siguro is, actually, ang hirap gumawa ng horror. For me, ang hirap na kasi yung mga tili, yung mga sigaw. So, tinry ko siya before. So, kailangan titili ka. Action! Ah! Masyadong feminine. Mahirap siya. Mahirap pa siya. So, ang siguro preparation ko po is yung sa script talaga siya, susundan ko yung story niya, and then ilalagay ko po yung sarili ko dun sa sitwasyon kung paano ko i-handle, paano ko magre-react dun sa kwento. Opo. Actually, itong movie na to, ito yung pinaka-manly ko na role sa buong career ko. Pinaka-manly role na to. Solid to. So, abangan niyo po yung pelikula pag lumabas ko yun. It's so nice. Salamat po. Sorry po. Worries, inhibition, siguro pa, hindi ko pala nasagot yung tanong. I apologize. Masyado ko lang kwento. Siguro po isang kinakatakot ko or worry. Kasi usually daw, naging kwentuhan yun. Pag horror yung sinushoot ko, may mga nangyayari sa set. Opo, may mga nangyayari na mga kababalaghan, ganyan.
may nangyari po sa akin nung nawala yung, yung clip ko sa buhok. Yun lang naman yung pinaka-horror na nangyari. So, okay naman. Nahanap namin siya. So, it was fine. We handled it well. Yun lang naman po basically. Thank you. Hi po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Kawari Numa. When it comes sa preparation naman, well, nagkaroon din naman kami ng story ko. Sabihin nila, tag sa amin yung stories and yung character description binigay din sa amin. Also, siguro nanood ako ng mga ilang clips. Nag-search po ako ng ilang clips when it comes sa horror. Kasi bilang chinita nga ako, so pag kami gulat-gulat scene, lumaki na ba yung mata mo? Parang may ganun na yun. Malaki na yan. Yun lang yung problem ko minsan. Yeah. Ano po yung next question? What is inhibition? Ano mo ibig sabihin nun ulit? Sorry. Ako po as a person, hindi naman ako duwarog. Pero, duwag. Duwag. Pero, nung nandun na ako sa set minsan, or pag kami nakikita na akong mga, yung mga elements na nasa pinakita sa teaser, medyo natatakot na ako na baka pag uwi ko, may sumusunod sa akin, ganyan. Kasi pag naglalakad ako mag-isa pa uwi, malapit lang kasi ako sa location natin. Ayun na naman, pero thank God, ginagawa naman niya ako, so wala naman anything. Hello everyone, good evening. I'm Lian Valentin. Kung titignan niyo po kami lahat, parang hindi po horror ang film namin. Comedy. Pero siguro that's one way para wala yung mga takot namin sa pag-film ng movie namin. Pero yun nga, actually with my role and with this movie, it's really hard po, mas lalo na hindi siya yung common or the usual na nakikita natin na horror movie na sa haunted house or may mga gumagalaw ng mga bagay-bagay, ganyan. Pero this is something really on a deeper sense ng psychological. So, mahirap po actually with preparing the role, talagang kailangan din namin i-prepare yung sarili namin mentally and psychologically kasi talagang nilalaro ang aming mga utak din dito. So, yeah. Parang love life lang daw sabi natin. Pero, ayun, with inhibitions and worries namin when it comes to filming, actually, yun nga, parang may takot din ako personally dahil may mga nagawa na rin naman ako film or guesting or teleserye na may pagka-horror and may mga experiences din ako hindi maganda at nadadala ko sa bahay. Pero ang ginagawa ko na lang is, kumbaga, nagpapagpag na lang din ako. Nanonood ako ng comedy film or love story, kikiligin ako ganyan. Para lang makalimutan ko yung mga anxiety or naiisip ko sa utak ko na baka madala ko sa bahay. Pero with doing this film, we're very happy. I'm very happy with this production and with my co-actors. It's very challenging and exciting at the same time. Yeah, I'm very grateful to be part of this. Ayun po, so sa preparation nga ng character ko for this movie, syempre yung mindset na po natin na dahil horror, may action po na mangyayari. So physically, kailangan ng mindset po na mapapagod ka talaga. Number two, yun nga pong, ewan ko po, hindi ko po alam kung sa iba, takot din po sila sa horror movies. Pero ako po talaga may fear of horror movies. And hindi naman po siya yung fear na hindi ko na kaya gawin yung horror movie. Actually, yun nga po yung challenge para sa akin na tanggapin ko yung mga rules ng horror movies. At ito rin po yung isang fear na na-overcome ko, yung fear of heights. So, yung role ko pa na si Elaine, di ba? Si Francis, naalala niya. Yung fear ko pa of heights, naka-harness po si Elaine dito. And naitatawid po talaga yun kapag yung mga kasama mo, like directors, everyone, part of the crew, nandun yung tiwala. So, malaking bagay po yun. And sa horror movies naman, iba na po yung dating ng horror movies ko sa akin ngayon. Iba na yung dating ng horror movies sa akin ngayon. It's more of like, inaaral ko kung paano kaya nila ginawa yan, paano kaya yung
emotions nila and saan nanggaling for their characters. So, ayun po, it's eye-opening, it's exciting, and it was so much fun to make, and I'm very, very, very happy to have worked with one of my idols, Ate Julie Santa Maria. So, yun po. Thank you po. Maganda na ako sa aming lahat. Francis Mato po. Sa mga hindi nakakakilala. Anyway, preparasyon. Bilang isang aktor na galing sa entablado, meron kaming tinatawag na different kinds of acting. One of which, yung method. Pagka method kasi, pinaprepare mo yung sarili mo na hindi ikaw, hindi ako si Francis Mata. Ako si Ernesto. Yun yung character ko dito sa Antol. Pinaprepare ko yung sarili ko na ihiwalay ako. Parang yung kaluluwa ko aalis sa akin. Pupunta ngayon kay Ernesto. Tapos ngayon yung bang, di ba naisip natin yung meron nagsasalita sa'yo ng demonyo, may nagsasalita sa'yo ang anghel. Gawin mo to, sinasabi ng demonyo. So may sasabihin sa'yo ng anghel, ay, huwag mong gagawin yan. Ngayon, yung inhibitions ko, minsan kasi pagka method acting ka, mahirap mong alisin. Maski na pag-uwi mo, dala-dala mo yung character mo. Lalo na kapag hiningi ng director sa'yo, sir, magiging creepy ka dito. Hindi ba creepy? Tapos, hindi. Siya, konting P. Grabe, sabi ko, okay. Hanggang pag-uwi ko, hindi ko nabitawan yung character. Nalagong pa rin yung nakakatakutan ka, maski tumingin ka sa salamin, matatakot ka sa sarili mo. Yung ganun ba? But anyway, marami pa akong sana gusto sabihin, pero yun lang ang maipapamamahagi ko sa inyo ngayon. Maraming salamat. Alright, thank you so much, sir. Our next question is from ABS-CBN News, Josh Mercado. Ano yung pinakamahirap na simulan niyo sa Pinoy? Wala kasi akong masabing madaling scene na ginawa namin sa film. So, kasi parang, pag tinignan mo yung script and yung araw na ini-execute mo na yung mga scenes na naisulat, sa totoo lang, wala namang parang madaling eksena. Kasi parang even yung in your head na maliit na eksena, pero pag ginawa ninyo, parang ang laki pa rin. Parang lahat lagi may nangyayari. Hindi siya tumitigil. And hindi kasi ko sasabihin na mahirap na scene, but then it's more of like mahirap din yung character kasi very, parang for me, napaka-psychological eh. Ang dami nangyayari sa kanya. And parang that's what happens to a person, I guess, when you just begin to suppress your conscience. So, yun yung parang lagi mo kailangang sabihin natin motivation mo for each and every scene. Na parang, wala akong konsensya dito. But then, you have to appear like na parang you're this sweet girl in front of this person, another persona in front of another person. So, yun yung challenge ng role. And I guess, sa buong film, mahirap siya kasi horror siya. Hindi siya yung basta nag-shoot ka lang. May mga pagkakataon na natututunan ko kay Derek, sa director namin, kay Direct Derek, na may bilang. May bilang siya eh. Merong parang proseso bago ka umabot dun sa part na yung actual na jump scare or panalakot dun sa audience. So, mahabang proseso. Since film siya, paulit-ulit mo siyang gagawin. So, physically taxing din siya. Yung last question po, they mentioned ngayon na yung pagpag. How do you make sure na hindi na nadala sa house yung bigat ng character, medyo darkness? May backstory lang ako. In 2019,
I did Clarita with Derek. And after ng buong film, I think ang daming nangyari sa akin as a person, psychologically, wherein I had to take 2 weeks to 3 weeks off from work dun sa serye na ginagawa ko. Kasi parang it's just like too mentally taxing for me. I've been seeing things, dreaming of things, hearing things, ganyan. And then, looking back dun sa experience na yun, ano yung mga bagay na na-miss out ko? Ano yung bagay na hindi ko nagawa? Or hindi ko naalagaan yung sarili ko dun sa proseso? So, ang nagkulang sa akin during that time was debriefing. So, hindi ko na-debrief yung self ko habang ginawa ko yung character. So, I felt like I was still the character kahit na I was doing a different project na at that time. So ngayon, based on that experience, natutunan ko na parang before I go to set, I do a lot of prayer and meditation, I do visualization, and I deliberately and consciously tell myself that this is not real. Even though it elicits real emotions, but everything else is imaginary. I am not my character, I am Jody Santamaria. So that's what I do, that's my process. Thank you. Thank you so much, sir. For our next question from La Cochera, Lovers, Matt Suzanne. Hello po. To Miss Jody po. Do you have any scary stories po na na-experience nyo from the past? And paano po nyo yung na-experience na yun na naka-impluensya sa paniniwala nyo sa mga supernatural things? Okay, boring tong sagot na to kasi wala talaga akong scary experience. But, of course, lumaki ako sa paniniwala sa mga nuno, tikbalang, manananggal, kapre. Kasi well, I guess, part na rin talaga ng folklore ng Philippines yan. But kung sabihin mo na nanuno ako or namulto ako, parang wala pa naman, wala pa ganong nangyaring experience sa akin. Thank you. Sa other cast po kaya meron po kaya nasishare? Ako, wala din ako kasi ako po, siguro ako yung nanakot. Hindi kasi parang siguro 12 years old yata ako, 11. So meron akong white dress na pagkahaba-haba. Tapos madali may sa compound namin. Tapos sinuot ko siya, mahaba pa yung hair ko. Ginanon ko, parang naka-front siya ganyan. Tumayo ako sa ilalim ng puno, nakaganyan lang ako. Tapos may patong mga puno. Sumigaw siya. Ah! Tapos pag-uwi, nagsumbong siya. So umuwi na rin ako ng bahay. The next day, sumusugod yung nanay ni bata. Hoy! Pupunta na ako dyan anak ko! Nilagdag yung anak ko ngayon! Ayun na, nagalit na galit yung nanay sa akin. Wala naman ako specific na horror stories na nangyari ko sa akin. Yeah. Meron po ako na-experience before yung sa Leyte. We visited my tita. Tapos pagbaba namin ng van, from the airport to the house, syempre medyo libre area. May baboy ramo na itim, may malaki. So pagbaba ko sa tito, wild. Tapos hindi ko siya makalimutan kasi green yung mata niya. Sabi ko, foreigner. Yung tabi ng mga baboy. Green yung mata niya. Tapos parang nakatingin lang siya sa akin. So, okay. Yung kinagabihan mo, we went to the guest room, hindi nung umuulan, heavy rain. So ito yung sa window, dito kami nakakaupo. So tabi-tabi kami ng parents, brothers, sister, tapos umiiyak yung brother ko. Umiiyak siya. Sabi ng daddy ko, kasi magkatabi kami ng dad ko. Sabi niya, lipat ka sa kabila, magpalit kayo ng kapatid mo. Sabi ko, okay. Pag tayo kong ganyan, yung sa window, I swear, I'll never forget this. May nakasilip. Parang shape lang na gano'n, tapos may mata na green. Parang nakaganon lang. So sabi ko, na-freeze ako dun sa bed. Sabi ko, hindi na talaga ako tumayo, pinagalitan ako. Hindi na ako gumalaw sa nakaganon na ako. Hanggang next day, sabi ko siya sa kanila, maaraw na, parang wala na ulan. Pumunta ako sa likod. And then tinitingnan ko kung kayang tumayo ng baboy dun sa window. It's too tall. The paano ng window, yung base ng window, from the ground, it's too tall. Hindi abot ng baboy. So sabi ko, shucks, ano yun? And then pag talikod mo gano'n, nandun na naman siya. Tapos nakatingin siya ulit sa akin. Sabi ko, niloloko ko nito. So yun yung isa kong scary experience na hindi ko talaga makakalimutan. Nakakatawa na siya pakinggan ngayon. Pero that, oh my God,